Kakasuhan ka ni Sharon Cuneta Banat Bay. Pag narinig niya yung sinabi mong magkano ba si Kiko Pangilinan, lalo pat wala ka namang ebidensya na binabayaran ng gobyerno itong si Kiko. Tingnan mo yung ginawa ni Sharon kay Maharlika. 'Di ba? Na-take down si Maharlika dahil sa kanyang kaka-fake news. Kaya wag mong antayin na si Sharon Cuneta kasuhan ka mismo Banat Bay dahil sa mga mapaminsala mong mga sinasabi. Libilus yan. So hello guys, what's up? It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Mga minamahal, as of the moment, natitriggered po ang mga DDS sa picture ni PBBM with Sharon Cuneta and Kiko Pangilinan and First Lady Liza Araneta Marcos. Sa mga hindi po nakakaalam, nagkaroon po ng konsyerto sa Palasyo which is invited po tayo doon, ngunit hindi po tayo nakadalo, gawa nga po mga minamahal ng si Mima Alicia Nyo ay napakalayo doon sa Manila. So, sa madaling sabi, umattend itong si Kiko Pangilinan at yung kanyang asawa na si Sharon Cuneta sa konsyerto sa Palasyo. By the way, sa mga hindi nakakaalam yung kasal po ni Sharon Cuneta at ni Gabi noon, ang ninong po doon, isa po sa mga naging ninong ay si former Marcos Sr. So, meron po talagang relasyon si former Marcos Sr. dito kila Sharon Cuneta. At sa mga hindi din po nakakaalam, yung tatay ni Sharon Cuneta is former mayor po. Nakalimutan ko na kung anong lungsod yun, na meron pong relasyon din dito kay former Marcos Sr. So despite na dumaan yung EDSA People Power na yan, nanatili po yung friendship ng dalawang kampo na yan na hindi po masyadong dinibdib yung mga pangyayari. So ano yung masama kung magkakaroon man ng picture si PBBM with Sharon and Kiko Pangilinan? Pangalawa, mga minamahal, sa nakikita kong picture na to, ito po ay matatawag natin pagmamahal. Hindi ko nga din magets yung plataforma ng ating pamahalaan noon is unity. Na dapat sana united yung kampo nila Sara Duterte sa atin. Kasi sila yung magkakampi. At hindi ko inaasahan yung plot twist na to. Na yung magiging ka-unite natin, mga minamahal, is yung mga kakamping. Makikita nyo naman, kapag yung mga kakamping tumitirada sa administrasyon, basically personal opinion nila yon, paniniwala nila yon. Hindi yung klase ng tirada ng mga DDS, mga minamahal. Napapansin nyo yung tirada ng mga DDS? Kung mapapansin nyo yon, napaka-personal ng kanilang mga atake. Like, bangag, adik, diba? Ganon yung atake ng mga DDS dito sa ating presidente. Samantalang yung mga kakamping, inaatake nila yung pamahalaan base sa kanilang personal opinion, sa kanilang personal perception, views and beliefs. And wala naman pong masama kasi we are living in the democratic country. Lahat tayo may freedom of expression, lahat tayo may free speech. Ang problema sa mga DDS, na overuse nila yung freedom of expression nila to the point na nag-ad hominem na sila. Nakukuha nyo, mahilig silang mag-ad hominem na bangag, adik, 'di ba? May sakit, narcolist, ganun sila tumirada. And ganun din yung tirada nila noon kay Leni Robredo, na si Leni Robredo daw is part of the CPP and PANDF. Grabe yung panre-red tag nila kay Leni Robredo noon. Pero wala pong ginawa si former Vice President Leni sa kanila, kahit ganun po yung pambababoy na ginawa ng mga DDS kay Leni Robredo. So ngayon, nakikita ko, it is a gesture of human decency. Alam nyo yung human decency, mga minamahal, professionalism din. Kapag in-approach ka ng maganda, basically yung ibabalik mo din, magandang approach. Kaso hindi po kayang gawin yun ni Vice President Sara Duterte. Imagine maganda yung approach sa kanya ng presidente. Hindi lang napagbigyan. Mga minamahal, sa issue lang na hindi napagbigyan, doon na naghimutok at doon na natin nakita yung ugali ni Vice President Sara Duterte. So ngayon basahin natin tong caption ng Philippine Star. Sabi dito, nothing but love. Actress singer Sharon Cuneta and her husband, former Senator Kiko Pangilinan, post a photos with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and First Lady Liza Marcos. Nothing but love. And other friends, Mr. President, anytime you feel like it, just come here. She wrote in her post on Sunday. The couple attended the concerto sa Palasyo para sa pelikulang Pilipino. When we arrived tonight, I got the warmest hug from FL like no time had passed.
And then, of course, the warmest, biggest hug from the president with some side kwento, just like old times. She added. Yan po yung post doon sa Instagram ni Shawi. Tapos nakita ko yung mga komento, mga minamahal, may pinaghalong galak na emosyon, may pinaghalong galit, iba-iba yung naging opinyon ng mamamayang Pilipino. Pero mostly naman, mga minamahal na mga kakamping is napaka-approachable naman ng kanilang komento. Sabi dito, sabi ni CM Sabdiong, what can you say then? Yes, the world is indeed very good gesture. I am kakamping and I am very happy for that certain moments. 'Di ba? Ang ganda ng mga komento ng mga kakamping. Kumbaga, peace to all, which is yan po yung hiling natin, ang kapayapaan ngayong Kapaskuhan. So, may mga comment naman mga minamahal na medyo harsh, coming naman sa mga DDS. Kasi may mga profile dito na si Sara Duterte, yung kanilang pinaglalaban. I stand for Sara Duterte and I stand for former President Duterte. Okay, sabi ni Poy Manansala, I guess the gesture came out of basic human decency, which is yan po yung sinabi ko kanina. O, 'di ba? Kapag in-approach ka ng maayos ng isang tao, kahit ano pang difference nyo, babastusin mo siya. The logical way is to reciprocate the energy that has been given. But doesn't necessarily mean you forget the principle you live by. People who don't know how to compartmentalize yet won't understand. Mga minamahal, totoo naman. So, may pinaglalaban din naman yan, si Kiko Pangilinan. Alam natin yan, may kino-call out niya din yung Marcos administration. At kitang-kita naman natin yan sa kanyang akto simula pa noon. Pero yung punto dito, hindi porket may pinagkakaiba kayo ng opinion, ng perception, ng belief, ng pinaniniwalaan ninyo, 'di ba? Pag nakaharap mo yung isang tao, babastusin mo na. What if maganda yung gesture ko sa iyo, magkaiba lang tayo ng prinsipyo? 'Di ba? Parang ang baboy naman na ang ganda ng pakikitungo ko sa iyo, masisira lang tayo dahil sa usapin ng politika na magkaiba naman tayo ng pinaglalaban at nirerespeto ko naman yung sa iyo. May ganun akong naranasan. Kwento ko sa inyo mga minamahala. I have a friend na kakamping siya nung botohan. And ako naman, PBBM supporters. Maganda yung approach ko sa kanya. Pag nagkikita kami, smile ako ng smile sa kanya. Yung treatment ko maganda. Pero nagbago yung treatment niya sa akin nung nalaman niya na PBBM supporters ako. Like parang hindi niya na ako pinapansin, tinatakayan niya na ako. Parang 'di ba, magkaiba lang tayo ng personal beliefs, magkaiba lang tayo ng personal opinion, pero it doesn't mean na dapat maapektuhan yung friendship natin. So sana sineparate niya yung political belief niya sa political belief ko. Kasi yung election pansamantala lang 'yan. Yung mga politician na nakaupo dyan, pansamantala lang din yan. Matatapos din ang kanilang termino. Pero yung pinagsamahan natin as a friend, itatapon mo lang nang dahil sa politika. 'Di ba? Alam niyo yun? So, ganito din sana. Kung magkaiba man sila ng opinion, wala na sa atin yun. Hindi na problema natin yun kung magkaiba sila ng opinion. As long as nakikita natin silang united, masaya, nagkakaisa. Kasi yan naman yung kailangan ng bansa, ang pagkakaisa para maisakatuparan yung magandang polisiya ng ating pamahalaan. Hindi magulo na pag-govern dito sa ating government. 'Di ba? Although may mga lapses naman talaga kasi hindi naman talaga lahat ng tao ay pare-pares ng beliefs, opinion. Katulad ng PhilHealth issue. 'Di ba? Yung sa PhilHealth issue, zero subsidy naman yon. Ang pinapalabas nila, zero budget. Well, pag-usapan natin yan, yung patungkol dyan sa PhilHealth na yan in the other video, nagkakaiba yung opinion ng mga tao. So, hindi di porket na, 'di ba, magkaiba tayo ng opinion, yung personal issue natin na tayo magkaibigan tayo, idadamay mo. Pangit yun. 'Di ba? So, yung mga DDS hindi makarelate nun. Kasi wala silang ganun, wala silang respeto, walang mutual respect. Tingnan niyo si Banat Bay. Sinabihan si Kiko Pangilinan na magkano ba? Oh. Sa tingin mo, pag narinig yan ni Sharon Cuneta, hindi ka papalagpasin yan? Kakasuhan ka ni Sharon Cuneta, Banat Bay. Pag narinig niya yung sinabi mong magkano ba si Kiko Pangilinan, lalo pat wala ka namang ebidensya na binabayaran ng gobyerno itong si Kiko. Tingnan mo yung ginawa ni Sharon kay Maharlika.
'Di ba? Na-take down si Maharlika dahil sa kanyang kaka-fake news. Kaya wag mong antayin na si Sharon Cuneta kasuhan ka mismo banat bay dahil sa mga mapaminsala mong mga sinasabi. Libelous 'yan. Yung sasabihan mo na magkano yung isang tao na wala ka namang ebidensya kung binayaran yun o hindi. Umattend lang sa concert, naging bayaran pa. Tarantado ka ba? 'Di ba? So yun po mga minamahal. Anyway, kayo, ano yung masasabi ninyo? Basta ako yung masasabi ko, this is love. This is a human decency gesture and professionalism act. 'Di ba? Yan po yung aking nakikita. Nature nila yung maging maano na lang, maging masaya na lang sana, yung maging nature nila. Kaysa sa mag-away-away pa. 'Di ba? So again, it's me, si Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.